Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, ang topic po natin is, kayo ba mga kasari, nahihiya ba kayong magtaas ng presyo sa panahon ngayon? Na ang dami na nagtataasan, hirap din ba kayo sa pagpepresyo or nahihiya kayong magpresyo? So yan po yung topic natin for today's video mga kasari. So ako guys, bilang isang tindera, may kanya-kanya kasi tayong diskarte kung paano tayo magpepresyo. Pero ako sa sarili ko, basta alam ko na kapag tumaas yung item at hindi naman kataasan yung itinaas, tapos meron pa rin naman tayong tubo kahit papano, hindi po ako nagtataas ng presyo. Pero kapag alam ko pong dehado na yung tutubuin ko, ang laki ng itinaas, konti na lang talaga, sentimo na lang yung tutubuin ko, doon po ako nag-a-adjust or nagpa-price increase sa aking mga paninda. So, sa panahon ngayon guys, 'di ba? Ang daming mga tindera na nahihirapan or nahihiyang magtaas ng presyo. Ano bang uunahin nyo mga kasari? Yung hiya or yung negosyo nyo na kailangan nyong kumita? 'Di ba mga kasari, mahalaga pa rin yung negosyo natin, yung goal natin na kumita. Kaya po, para sa akin, wag po kayong mahihiya na magtaas ng presyo. And wag din po kayong nagbe-base sa presyo ng ibang tindahan or ng inyong kakompetensya. Kasi minsan guys, kaya tayo mga tindera nahihirapan magpresyo or magtaas presyo. Kasi nga, sa kabilang tindahan tayo nagbe-base. 'Di ba? Kasi iba-iba naman tayo mga kasari ng pinamimilihan. Kaya siguro mababa sa kabilang tindahan, iba yung pinamimilihan nila. Mababa nilang na bibili yung produkto nila. Meron naman, mababa talaga silang magpresyo. Kaya mga kasari, wag po tayong magbe-base sa presyo ng kabilang tindahan or ng kakompetensya nating tindahan. Dapat may sarili po tayong diskarte sa pagpepresyo ng ating mga paninda. 'Di ba mga kasari? May kanya-kanya dapat tayong diskarte bilang isang tindera kung paano natin pepresyohan yon, kung paano natin pepresyohan yan, 'di ba mga kasari? Lalo na ngayon guys, ang daming mga nagtaas na items like itlog, mantika. Wait lang guys, meron lang tao. Ayan. Bigas, isa rin yan sa tumaas, tsaka mga delata. Ang daming mga items mga kasari ang nagsitaasan. Kaya tayo bilang tindera, talaga minsan nahihirapan tayong magpresyo, magpalit presyo, 'di ba? May iba-iba naman kasing ugali kada lugar, 'di ba? Sa lugar nyo, maayos sa mga customer nyo. Sa lugar nila, medyo ang daming reklamador. Iba-iba kasi nang na-encounter tayo mga kasari. Dito naman guys, kapag pinaliwanag mo naman sa kanila, wait lang, parang nasisira yung camera ko. Dito naman mga kasari, kapag pinaliwanag mo sa kanila na yung items ay umalis ng tao dito. Kapag yung items ay tumaas, naintindihan naman nila na tayo ay nagpa-price increase. Hinahinaan ko lang guys yung boses ko kasi yung tao dito sa harapan ayaw umalis, hindi umaalis. So, ayun. Bali, ang masashare ko lang sa inyo na tips mga kasari, huwag po tayong mahiyang magtaas presyo. Ito, bilang isang tindera na merong tindahan na magsi 6 years na, siguro naman may na ako na sabihin sa inyo na yun nga, huwag tayong mahiyang magpresyo, magpalit presyo kapag alam natin na nagtaas yung items at kakarampot na lang yung ating tinutubo. Mag-price increase po tayo, wag po tayong mahiya. Kasi karapatan po natin yan bilang isang tindera na magtaas presyo. Kaya nga tayo 'di ba nagtindahan, always ko po itong sinasabi, is para kumita at hindi para ipautang, ganyan, 'di ba? So, yun lang mga kasari ang masasay ko sa inyo. Kasi ayan, based on my experience, ang dami ko nang napagdaanan. Alam ko, hindi pa katagalan ng tindahan ko, pero para sa akin, ang dami ng ups and downs na napagdaanan ng aking sari-sari store. Kaya din ako nakakapag-share sa inyo ng ganito mga kasari.
So, ako kapag may bumaba, ang diskarte ko, kapag alam kong bumaba yung presyo ng item, for example, yung sa Argentina corn beef ko, ang taas niya nung nakaraan, kaya 39 yung bentahan ko, yung 150 grams na corn beef na Argentina. Pero nung napansin ko na mura dito sa pinamimilihan ko, wait lang guys, may bibili. Ayun nga po mga kasari, nung napansin ko na medyo mura dito sa aking pinamimilihan, talaga pong ako ay nag-rollback. Nagbaba po ako ng aking presyo. Kasi ako guys, bilang tindera, marunong din akong makonsensya. Ayoko nang sobra-sobra ako sa pagpapatubo sa aking mga paninda. Gusto ko ay tamang presyo lang. Yun po mga kasari. Yun po yung diskarte ko dito sa pagpapresyo sa aking sari-sari store. Pero kapag yung items naman po ay tumaas, ganyan, maraming kasi ito old stock pa yung Nescafe stick ko nabalitaan ko, tumaas ang mga Nescafe. Pero hindi pa ako nakakabili ng new price ng Nescafe stick. So kapag nakabili ako ng bago at nagtaas nalaman kong nagtaas at nakita ko dehado na kasi 3 lang bentahan ko guys ng Nescafe stick classic. So gagawin ko siyang 4 pesos. Kasi sa ibang tindahan naman dito mga kasari, matagal ng 4 pesos. Baka nga sa kanila ngayon 5 pesos na. Ako sa totoo lang, yung mga paninda ko talaga mga kasari, kung i-compare nyo sa mga kakumpetensya kong tindahan, mababa talaga yung pagpa-pricing ko. Meron din namang mga ilan-ilan na medyo mataas sa akin, sa kanila ay mababa. Pero most of my items ay talagang medyo mababa ng piso, 2 piso, ganyan. Kasi guys, ako bilang isang tindera, naghahanap din ako ng mga items na kung saan mura, doon ko sila bibilihin. Para yung pagpapatong ko, isakto lang. 'Di ba? Na advantage natin sa ibang tindahan na kapag kinompare ng mga customer, mababa pa rin yung ating items. Kasi nga, mura natin nabili. Doon lang naman yung nagkakatalo and then doon sa pagpapatong talaga ng mga tindera kung ilang porsyento. Merong 10%, 15%, 20%, 30%. Depende yan sa tindera mga kasari at depende kung paano nila nabibili yung items. So, yun po. Ito po again, bali yung masasay ko na lang po, wag po kayong mahiyang magpresyo sa mga paninda, lalo na sa panahon ngayon na nagsisitaasan na talaga ng sobra-sobra ang mga paninda. Huwag po tayong mahihiya na mag-price increase. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!